Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa isa na namang pagkakataon upang tayo mag-aralan ng Kanyang salita. At bago natin umpisahan ng ating pag-aaral, samahan niyo muna ako sa isang maikling panalangin. Yes, Lord, pinupuri kita at pinapasalamatan kita sa oras na to. Salamat po sa mga makikinig ng iyong salita. Buksan mo ang kanilang mga isip at puso upang maunawaan nila ang mga salita mo na aking ibabahagi. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang oras na to. Sa iyo lamang ang mapupurihan. Huwag sana po, Lord, yung kahinaan ko ang makita nila, kundi ang mga salita mo na talagang nagtra-transform ng ating mga buhay at lalong lumalapit sa iyo. Salamat po. We give you all the glory and praises sa oras na to. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pag-aaralan ngayon ay hinango ko sa Psalm 36 verse 7. At ito ang pagkakasabi sa wikang Banyaga. How precious is your unfailing love, O God! All humanity finds shelter in the shadow of your wings. Sa magandang balita, sabi dito, O Diyos, ang pag-ibig mahalaga at matatag at kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Pinamagatan ko ang aking ibabahagi sa pamagat na to, the preciousness of God's love. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang preciousness? Ito ay pagiging very rare o pambihira o walang katulad. Ito rin ay pagiging very valuable. Wala itong katumbas na halaga. Ito ay overly refined, walang makikitang kapintasan or kakulangan. Ito ay magnificent, superb, o glorious. Nothing can be compared to it. Ito po ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Ayon sa 2 Peter 3:9, sabi dito, ang Diyos ay walang kinikilingan pagdating sa kaligtasan. Hindi niya ninanais na may mapahamak. Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Wala siyang paborito at wala siyang kinikilingan. Ngunit pagdating sa paggawa ng mga individual para sa kanyang mga layunin dito sa lupa, malinaw na ibinukud ng Diyos ang ilan sa iba. Malinaw din na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng mga kanyang mga banal na salita. Kapag nauunawaan at sinunod natin ang mga tagubiling ito at lumalakad tayong kasama ang Diyos, ang ating buhay ay magkakaroon ng layunin at kabuluhan. Ninanais niyang maranasan natin ang kanyang pabor upang makamtan natin ang kaligayahan at matagumpay na buhay bilang anak niya. Amen. Sabi sa awit 5:12, pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Kung nabubuhay tayo ng matuwid sa harap ng Diyos, tayo ay pagpapalain at protektado tayo ng kanyang pag-ibig. Hallelujah. Ang aking ibabahagi ngayong umaga ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit masasabi nating precious ang pag-ibig ng Diyos. Number 1, God's love is precious because it gives us inner peace. Mababasa natin sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. Iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na magtiwala tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. At ang kanyang kapayapaan, higit sa pangunawa ng tao,
ay magbabantay ng ating mga puso at isipan. Amen. Huwag hayaang mabagabag ang mga puso at huwag matakot dahil kay Jesus may kakaibang kapayapaan na di gaya sa mga pamamaraan ng mundo. Ang kapayapaan ng bigay ng Diyos ay humihimok sa atin na huwag mabalisa o matakot. Makakahanap tayo ng kapahingahan mula sa ating mga pasanin kapag lumalapit tayo sa Kanya. Makakaranas tayo ng katahimikan kahit sa gitna ng mga hamon ng buhay. Amen. Number 2, God's love is precious because it gives us wisdom and guidance. Nakasaad sa Kawikaan 3:8 verse 34, sabi dito, mapalad ang mga nakikinig sa akin at nag-aabang sa palaging nakatitig. Tayo ay ginagabayan ng Diyos sa pamamagitan ng intuisyon at matalinong payo sa mga partikular na sitwasyon. Tinutulungan tayong umunlad sa ating mga kakayanan para maabot natin ang ating mga pangarap. Wisdom is from God alone. Ano po ba ang wisdom? Ano ang kaibahan nito sa ordinaryong knowledge? Ang knowledge ay kaalaman ang pagiging pamilyar sa mga facts and principles dahil ito ay nababasa sa mga books o sa paggawa ng research. Pero ang wisdom o karunungan ay ang pagkakaroon ng power of discernment at masusing pagtimbang, judging properly as to what is true or right. So maaaring mangyaring puno tayo ng kaalaman, ngunit kulang tayo sa karunungan. Hindi natin nagagamit ng tama ang ating kaalaman upang maging pakipakinabang sa ating buhay. Sa napakaraming pagdidesisyon sa ating buhay, maraming beses nalilito tayo kung alin ang mas mabuti at kung alin ang kalooban ng Diyos. Ngunit, ipinangako ng Diyos na sa gayong mga pagkakataon ay tutulungan tayo ng Kanyang karunungan na gumawa ng tamang desisyon. Bibigyan tayo ng pangunawa, magtiwala lang sa Kanya. God gave us wisdom to know the purpose for our lives so that our days may not be wasted and live fully for an eternal purpose. Hallelujah. Also, avoiding regret and living without guilt from our choices. Ang mga paraan ng Diyos ay hindi limitado sa lohika ng tao o mga limitasyon sa lupa. Ang Diyos ay kumikilos on a level far beyond our comprehension. Tanging karunungan ng Diyos at tanging paraan upang maging matagumpay ang buhay na ito. Hanapin ang karunungan ng Diyos higit sa anumang bagay. Amen. Katulad ni Solomon, bilang isang kabataan lalaki, parang walang katiyakan sa kanyang pagganap bilang hari ng Israel. Sa isang panaginip, tinanong si Solomon kung ano ang nais niyang ibigay sa kanya ng Diyos. Ang hiningi ni Solomon ay ang karunungan upang pamahalaan ang bayan ng Diyos at makilala ang tama at mali. Labis na ikinatuwa ng Diyos ang sagot ni Solomon. Kaya binigyan niya ito ng karunungan. Mga kapatid, ano ang mas higit sa anumang bagay ang gusto mo? Ang matagumpay sa iyong negosyo? Ang makilala bilang isang mabuting tao? O palakihin ang mga anak na may pagmamahal sa Panginoon? Ang igalang at hangaan ng iba?
Pipiliin mo ba ang karunungan? Kapag nakita ng Diyos na ang pagnanais ng iyong puso ay kapareho ng kanyang pagnanais para sa inyong buhay, ikalulugod niyang ibigay ito. Hallelujah. Nakasaad sa awit 37 verse 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y makakamtan. Amen. Number 3, God's love is precious because it gives us courage and strength. Ayon sa Josue 1 verse 9, sabi dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh ng iyong Diyos ay makasama mo saan ka man magpunta. Ang buhay ay maaaring puno ng mga hamon, kalungkutan at mahihirap na desisyon. Ngunit sa kabila ng kahirapan, pinapayuhan tayo ng Panginoon na magiging malakas at matapang. Naglilingkod tayo sa isang makapangyarihan Diyos na masasandalan sa oras ng pangangailangan. Ang Diyos ay pinagmulan ng lahat ng lakas ng loob. Kapag malapit ang ating relasyon sa Kanya, natural na lumalabas ang lakas ng loob dahil nagtitiwala tayo na protektahan tayo ng Diyos. Hindi tayo matatangay ng takot at pag-alala kahit sa pinaka-stressful at nakakatakot na mga pangyayari. Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang harapin ang anumang kahirapan dahil mahal na mahal niya tayo. Lagi niyang ipinapakita sa atin kung paano sundin ang kanyang kalooban kahit na may mga problema. Tinutulungan niya tayong tumayong matatag kapag dumating ang panganib. Number 4, God's love is precious because it favors us with His protection. Mababasa natin sa awit 91 verse 4, lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapat na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang makakatiyak. Iingatan niya't ipagsanggalang pagkat siya ay matapat. May tunay na security o katiwasan sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos ng ating kaligtasan. Ang Diyos ay ating makapangyarihang tagapagtanggol, ating depensa at malakas na kalasag. Ang Panginoon ay inihantulad sa isang ibon na ang mga pakpak ng proteksyon ay natatabunan tayo at ang malakas na bisig ay nagbabantay sa atin kapag ang panganib ay lumalapit o kapag tayo ay dinadaig ng init ng araw o mga panganib sa gabi. Siya ang ating walang humpay na tulong sa oras ng kagipitan at ang kanyang nananatiling katapatan ang ating kalasag at proteksyon. Amen. Siya ang ating kaligtasan at ang perpektong kanlungan mula sa lahat ng uri ng panganib. Siya ang ating garantisading seguridad at ang ating ligtas na taguan na hindi magagalaw kailanman. Alam natin na ang malupit na kaaway ay dumarating bilang isang umaatungal na leon at nagiging ahas sa damuhan na naghahanap sa lahat ng paraan upang salakayin, saktan at panghinaan ng loob ang kanyang mga anak at naghahangad sirain ang pananampalataya ng lahat ng binili ng dugo ng mga anak ng Diyos. Ngunit ipinangako ng Diyos na tatakpan tayo ng kanyang mga pakpak at magbibigay ng kanlungan sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ang kanyang katapatan ay isang kalasag sa lahat na nagtitiwala sa kanya. Amen. Nangako si Kristo na iingatan ang ating buhay sa lahat ng pinsala at panganib. Protektahan ang ating isipan mula sa panghihina ng loob at kawalan ng pag-asa
at pangangalagahan ang ating mga puso ng kanyang perpektong kapayapaan. Hindi niya tayo pababayaan o iiwanan, sapagkat siya ang ating ipinangakong depensa at ang ating mapagkakatiwalaang tagapagtanggol. Hallelujah. Manatili tayo sa Kanya at huwag lumayo sa Kanyang proteksyon, sapagkat ang Kanyang mga pangako ay tiyak at ang Kanyang mga awa ay bago tuwing umaga at dakila ang Kanyang katapatan. His protection is sufficient to keep believers safe at all times and according to His will. Number 5, God's love is precious because it delivers and restores us. Amen. Ayon sa awit 34 verse 19, marami ang mga kapighatian ng matuwid, ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito. God specializes in taking broken situations and transforming them into testimonies for His glory. Napapaharap man tayo sa matinding pagdurusa at ng maraming paghihirap, ngunit ililigtas tayo ng Panginoon. Hallelujah. Ang pagpapala ay kadalasang dumarating sa mga paraan. Ang pagpapalaya ay kadalasang dumarating sa mga paraan sumasalungat sa lohika ng tao. Sa halip na pagsikap sa sariling lakas, tayo ay tinatawagan upang magpahinga sa kanyang mga pangako at move forward in faith. Amen. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi lang magpagtagumpayan tayo, but also redeeming what is lost. God is both deliverer and restorer. If we surrender to His ways, He will not only bring you out of difficulty, but also will restore and favor you for peace, your joy, and your purpose. Hallelujah. Amen. Sa ating pagwawakas, mga kapatid, kung may personal na connection tayo sa Diyos at may malapit na ugnayan sa pamamagitan ng pananalangin, pagmumuni at pag-aaral ng banal na kasulatan, mararanasan natin ang kanyang precious love na mapagsanggalan. Ang presensya niya ay laging nararanasan. Tinutupad niya ang kanyang mga plano para sa atin. He doesn't just dump the problems and difficulties on us and leave. He stays, guides us through, and show His love for all of us. Gaya siya ng isang pastol na nagproprotekta sa kanyang mga tupa. Binabantayan tayo, ginagabayan at binibigyan tayo ng courage and strength upang magsorhay sa ilalim ng biyaya ng kanyang pag-ibig sa atin. We are ever so thankful, Lord, for your precious love. Sa Diyos ang papuri. Salamat sa Diyos. Tayo ay manalangin sa pangwakas na panalangin. Yes, Lord, naibahagi ko na ang inyong mga salita. Salamat po sa pagsama mo sa amin. Tunay nga po precious ng iyong pagmamahal sa amin dahil lagi mo kaming pinoprotektahan, lagi mo kaming ginagabayan at nagbibigay sa amin ng wisdom sa anuman mga desisyon na aming mga ginagawa araw-araw. Lord, ang pag-ibig mo ay tunay nga na napakadakila. Ang pag-ibig mo ay walang kapantay. Kahit na mayroon kaming mga pagkukulang, lagi mo kaming tinutulungan, lagi mo kaming binabantayan, O God. Lord, sa oras na to, sa mga nalalabing pang oras ng araw na to, ang dalangin ko po, Lord, i-guide mo kami sa aming mga gagawin. Lead us, Lord, to kung saan mo nais na puntahan namin ngayong araw na to. Sa iyo lamang nagpapuri pagsamba sa oras na to. In Jesus' name, Amen. Muli,
Magandang umaga sa inyong lahat. Ang iyong nakasama ay si Sister Lenny Clarete na nagsasabing God bless us all and Shalom.